pagmamahal ng dapat kulang sa ating pagbabagal. Pag mahal natin ang isang gawain, isang bagay, nandoon natin kasama. Your heart is where your pleasure. Please po ang bawat sandali. Kaya ang Diyos, may salita siya para doon sa nakakaunawa na kung ano ang sabi. Susulat po ito. Nakatayo ako, baka iniisip ko, hindi pa ako nagsulat sa mga. Dito nga po. Dito po. Dinibay ko lang presentation. Alam niyo, Diyos, hindi ko na binilang, yan na nagbilang yung physical attendant, pero kung tayo ng heavenly visitor, huwag mo kakalimutan po yan sa araw ng Sabat. Hindi paabot ng mata natin, physical, nag-isip at puso, nandito po siya nagsaya, hindi po siya nakapunin sila lahat, nakasaya sila. Welcome sa inyo, heavenly visitors. Welcome sa physical brethren. Ito po ang sinabi ng Diyos sa araw na ito. Sa lahat ng Diyos, spirit and physical. The Lord says, "Keep the Sabbath and take care of it. And do not pursue your own interest in that day. If you value the holiday, by not talking idly, you will find the joy that comes from serving. You will make your will. You will enjoy the life. Ay, the Lord. Ito po, sa Isaiah 58:13-14. Marami ng ibang Adventist at nabang panahon ng Diyos 26 ako pabaptize. Hindi ko po ito masinabi lang yung sa pantik, sa pagsalita, sa isang ito. Kadalasan yung sa nag-isip ko. Kailangan din kasi natin ito dahil ang bawat isa dito salita ng Diyos. Para lamang po sa araw ng Sabat. Hindi pwede sa Linggo, Miyerkules, Sabado, Biyernes. Dito po sa ikapitong araw, binigay ko ng Diyos sa atin. Kasabay ng kanyang pagtatag ng Sabat sa Genesis. Simula na po ako sa investment. Tayo mga Tagalog, Pilipino, Bisaya. Dapat alam na natin anong hulugan ng investment sa ating lingwahe. Sa Bisaya, ano ba ang investment? Investment. Ano ba yan? Magkuhan. Meron na kayo sa salita na May Bisaya sa investment. Magpundo, magpundar. Magpundar. Pag-investment kapital, Kapital. may kapital ang Diyos sa atin. Kung alam natin ang word na investment, kapital, Kapital pa rin. di ba ang papasok sa Spelling ng Bisaya. negosyo? Yan. Pero kung rin sa Bisaya, kung dahil sa Holy Spirit dito sa akin, sama na sa Spirit. Kaya meron pag-uusap natin, nasa platform ng Holy Spirit. Investor values. Investor. Negosyante values.
Negosyante sa tao po. Siya ang gumamit ng 10%. Negosyante yan. Negosyante yan. Numero unong negosyante sa lahat ng creation ang Diyos. Napaka-delikado ng investment kapital ng Diyos. Buhay pa Ano ang kapital binigay. ng Diyos? Buhay. Ang kapital niya, tayo. Nilikha tayo. Sinisawang image yung likeness. Ginawa tayong kapital. Pinakita sa buong creation niya. At kahit sa kanas, ito ang negosyo ko. 10%. Tanong, tayo bang kapital ng Diyos? May ganansya na? Walang ganansya? Ang panugi, maubos. Ubos na po. Saan tayo ngayon? Minsan hindi tayo sa Diyos. Hindi tayo nagtao na wala tayong gagampanan role sa creation ng Diyos. Hindi tayo ginawang animal. The image and likeness of God tayo. Ilang porsyento na pa ang tinutunan kayo kung mag sa negosyo? Pag may investment, yung tinatawag na return of investment. ROI. Sa buwan ng ipaanak tayo, investment ng Diyos, ROI. Hanggang ngayon, ano man ang ilan ng bawat isa sa atin, nabibilang niya sa araw, buwan, linggo, taon. Nag-invest ang Diyos sa atin. May ibinalik na ba tayo sa Diyos o wala pa? Ganun tayo. May mga ganyan kasi ang pakikipag-usap sa Diyos, hindi na magbasa ka pa ng pagkakarami-rami, mag-record ka pa ng mga leksyon. Dami-dami communication. Kasama ng investment ng Diyos, ang tao, ako kanya, sinamahan ng communication. Di kung kauna, unang nag-text ang Diyos sa atin, kaya nga tinawag ng word, biblical text. Ang tanong, nag-text ang Diyos, thousands of years ago. May reply na ba tayo? Ano ba yung text ng Diyos? Paano ba makareply hindi namin alam ang text? Malinaw. Sinabi ng Diyos. Now, we will make human beings in our own image and likeness. Text po yun. Nakasulat, hindi yun makikita sa ibang libro. Kundi sa librong ginawa ng Diyos, gumamit lang. Makikita mo yun. Nasulat yun sa salitang libro. Bereshit, the beginning, sa bukas lang. Ano na ang nangyari? Si Samuel, yung bata pa, anak siya sa pangako, na kakayahan ng nanay, tatay na mag-anak na, pero gusto niya na mag-anak. Sinagot siya, pinanak sa mga. Dinedicate siya sa templo. Ang lungkot kay Samuel kasi sa lahat ng maging high priest sa biblical history ng Israel, sino ang pinakamatabang high priest na nabuhay? Heavyweight yun. Kung malaki ang upuan, paano siya lang. At lagi nakaupo doon sa pintuan ng senador. Sino yun? Joseph. Ay. Yung high priest, Eli. Eli. Hindi, dalawang anak yun, dalawang palo. Ang lahat ng offering, wine and bread, kami, sila ang kain ng kain. Kaya sila ang kumakain kasi yung tatay nila, malakas kumain. Hagdag yun, pinakamatabang. Doon pa naman sinabit si Brock. Bata pa siya. Tinawag na niya si Samuel. Tinuwa naman ni kahit best, pinagmatabang high priest, natutulog ko.
Pag tinawag ka nila, sinagot ka, here I am, ha? Yun nga, parang natin Samuel, tawag ka nila, here I am, bilog sila. Ang investment review, hindi kayang kumbasa ng pera o ano ng yaman, kaya yaman. Huwag natin biguin lang yun. May kwento dyan eh, about retire. 1, 5, 10. Iwan ng master, paano ang tinuturo. Huwag tayo magbuhay ng parang sa sarili lang. Paano makakabang sa kalaban? Ikaw ba yan? O sa kanila? Alam natin ang pangailangan natin, pero hindi tayo ang maghahanap, magpakalakay, magpakahirap para nakiwala. Matthew 6:8, text ng Diyos atin yan, sabi ko, your Father already knows what you need before you ask Him. Sa kanila, bakit na ako nagdadasal? Hindi pa mo nasasabi ko yun. Nagturo ka sa atin, pag nagdasal tayo, may possibility, answer ng Diyos, yes, no, wait. Hindi ko lang narinig. Hindi ko narinig sa pagiging Catholic. Answer ganun ang turo, yes, no, wait. Hinanap ko sa Bible, yes, no, wait. Wala na. Wala noon. Ano talaga yung Father already knows what you need before you ask Him. Lord, alam mo na. Di ba alam mo na? Totoo ba, Lord? Lord? Totoo ba ako? When you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask. 11:24, Lord, ang ganda naman. Pero, seeker ako. Kasi isa yung matuloy ako. Pero ka ba? No one who waits for my help will be disappointed. Kaya kong tuloy ko. Ay, sigurado na Lord, tayo nakasagot ka na. Ay, kaya ako yung pera. Nag-iisa ako dito sa bahay. Kumakain ako. Kaya naman ang bawal ko tubig. Nakapagod ko ako sa kuryente. Kaya alam ko na pera. Bigyan niyo ako. Okay, magano. Ang Holy Spirit, dinito ko papunta sa Isaiah 55. Dahil ito. Thirsty, there is water. Come, you that have no money. Dudali na. Ayaw ko money. Kapag-usap tayo sa Diyos, kaya din. Hindi tayo, please. Nasuso, hindi tayo natin. Tulad ng bata. Pag sinabi ng bata, Dad, pag-uwi mo, dala mo na pag-uwi ko ang bread, ha? Pag umuko ka, wag ka lang mo, kung wala kang dalang bread. Hindi bibigay ng bata. Galing din ang Diyos. Hindi tayo magbibigay. So, nagpapagod, wala na wait for my health. Lord, nag-invest kayo. Invest kayo. 10% commission na kayo, Lord. Andito kami. Gamitin ko ninyo. Kung hindi tayo gagamitin ng Diyos, kasi tayo na-invest sa namin. Kung i-invest sa namin, nakakabisi sa namin. Maawit, mautusan, sunod-sunod, masamba, dadasal, sipon. Ang bawat isa sa invest na Diyos, meron tayo spiritual. Gargan. Kilala niyo na ang spiritual gargan niyo? Hindi pa. Naniniwala ba kayo sa relationship ng Diyos? Hindi pa. Ang teleserye lang na sa mga meron po.
Sa loob pa ng tiyan ng nakalain, pinakatayo ng dalawa pa naman. One angel of God and one angel of Satan. Yung great controversy ba wala ng Lord. Hindi ko natin magawa ang gagawin. Aba. Sabi ko, Lord, hindi ko kilala. Kasi meron magpakilala. Magpakilala. Meron ba kayong istorya na work sa simula magpakilala hanggang sa ilang degrees na hindi nag-direct sa kanya? Kaya namin pa? Meron kayong paano yun? Magpakiyabang na siguro yun. Tak lang eh. Mayabang ako kasi. Wala akong kahirap-hirap sa pag-aaral. Sa mga panansang binabasahan na ako ng Biblia sa itong mga ko, continue. Mga salita ng Diyos, pagtingin ko dun sa aparador ng Krista, ang daming book, ibang color, ibang type, ang daming mga kapit-kapit. Kaya dumating na 10 years old na ako. Naiwan yung susi, binuksan ko, pinabawal ko na ginawa ko. Pagbukas ko, ang kapal ng libro, green. Modern medical guide. Uy, ang ganda man to, ang traitor. 10 years old ako. Ang gulat ko, nag-i-advance ako, yung binibenta, modern medical. Ang layo ng panahon, nahawakan ko ulit. Nag-iisip ako kabalik. Hindi ba kumada ko? Hindi ko nakikita. Kasama ko lang lang. Nag-silvas ko, nahanap ako ulit. Training ay sabi ko, alas 7 pa lang naging na yung teacher. Medyo lang. Pagbukas, binager kami ng bata. Kasi yung kinuha mo kami. Art ko na mo. Tapos may exam. Kaya ako pinakamalapit, narinig ko lang. Sir Slide. Sige ha, ganyan na kayo. Aakyat mo yun. Aakyat, ang tagal naman. Ang tagal naman. At nagtanong ako nun. Malungkot ako kasi. Hindi ko alam. Adventist pa ng mama ko. Alam ko Catholic. Kasi nakikita ko yung estira sa kaya. Jesus eh. Sabi ko lang, saan mo ako Jesus? Pagkatanong ko naman, pinakaya ko sa namin ng problema, pinagpad ako siya. Ang investment nagda sa akin, hindi ko sabihin sa inyo kung marami dahil hindi naman nabilang sa pera, tinuruan ako ng mga students. Paano ko nasiguro na Holy Spirit yun? Pinakasulat naman, sabi ni Jesus bago siya umakyat na nag-iiyakan yung mga disciples na, huwag kayo umiyak. Nalakit ako, ihanda ko ang mga mansyon, hindi naman ito lang, mansyon. Dahil sa bahay na aking ama, maraming mansyon. Dito, pag bahay malaki, pag mansyon malaki, sa langit, mansyon malaki, ang pamilya ng Diyos malaki. Hindi ba yan masyado nila? Iiwan ko sa inyo ang aking spirito. Ian. Sige na. Sabi niya si Dogong yung sa akin. Sabi niya, community, signal na niya ako. Ah. Sabi, Sobra na. Nasa second part pa na nga. Okay. Huwag nang siya naghabay. Oh, tapusin mo na. Ah. Kaya na, Jay, Ah. investment hanggang sa pagbalik ng diesel. May ganansya o wala? Dapat mayroon. Pwede wala. Lugi o hindi?
Lugi pa. Kasi sa negosyo, pag ang unang investment nalugi, pwede ka pa uling. Mag-invest. Kaya araw-araw, balik tayo sa Diyos, mag-renew tayo ng communication para tayo ay mag-investment na muli hanggang kailan. Ah. Amen.